Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon pong araw na to, tayo po'y magpupuri sa ating Panginoon. Kaya ngayon po, tayo po'y magpuri sa Kanya. Sa'yo lang aking Jesus. Iniibig ikaw, aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y maghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon, sa'yo ay susunod, laging maglilingkod. Sa'yo lang aking Jesus. Iniibig ikaw, aking Diyos nagpupuri. Sa'yo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Lakasan ko ay ikaw, lakasan ko ay ikaw, lakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Lakasan ko ay ikaw, lakasan ko ay ikaw, lakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw ang kagalakan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Pilipinas, ikaw. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Mag-alay sa Kanya ng pagsamba. Hallelujah, Jesus. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko, baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo.
Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aking puso, ang aming buhay alay sa pagsamba.
lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po, lahat tayo ay nag-i-enjoy sa pagmamahal kay Lord, nag-i-enjoy sa pagsiserve sa Kanya, at lumalago sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Mahalaga po ang nais kong ibahaging mensahe sa ating lahat sa araw na ito. My topic today is entitled, When Will God Be in Your Number One List? Sa Tagalog, kailan mo ilalagay ang Diyos sa unang pwesto? Mga kaibigan, lahat tayo ay may listahan ng priorities. Merong number 1 sa schedule, may number 1 sa budget, merong number 1 sa oras, at number 1 sa puso. At tanong ko po sa ating lahat, nasaang numero ang Diyos sa listahan mo? Pang-ilan ba si Lord sa buhay mo? Hindi tinatanong ng Diyos kung may time ka para sa Kanya. Ang tanong niya ay kung siya ba ang priority mo. In Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang kayamanan mo, andoon din ang puso mo. Vice versa. Kung nasaan ang puso mo, tiyak, nandun din. Doon mo rin dadalhin ang kayamanan mo. God desires to be first, not just included. Ayaw ni Lord na included lang siya. Gusto niya, inuuna mo siya. Maraming tao ang nagsasabi, kasama naman ang Diyos sa buhay ko. Pero magkaiba ang kasama sa inuuna siya.
Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Matthew 22:37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Hindi sinabi ng Diyos, love me second. Hindi rin kapag may oras ka, kundi with all your heart. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng islat. Siya ay naghahanap ng trono. Huwag mo lang siyang isali. Gusto ng Panginoon, siya yung inuuna. Pangalawa, what you put first reveals what you truly worship. Uulitin ko yung pangalawa. What you put first reveals what you truly worship. Kung ano o sino ang inuuna mo, pinahahayag yung sinasamba mo. Hindi natin kailangang sabihin kung ano ang number one natin. Makikita ito sa buhay natin. Mateo 6:33. Lagi na nating naririnig, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Seek ye first. Si Lord ba talaga inuuna mo? Luke 12:34, for where your treasure is, there your heart will be also. Saan napupunta ang oras mo? Saan napupunta yung panahon mo? Ang pera mo? Anong iniisip mo kapag nag-iisa ka? Your priorities preach louder than your words. Kung ano yung priority mo, yun ang mensahe. Kung sinong inuuna mo, yun ang mensahe na yun ang mas pinahalagahan mo. Unahin mong Diyos. Unahin mong pagsamba. Pag marami tayong dahilan dahil di tayo nakakasamba, it reveals what you truly worship. Yan ang kapatid, ang totoo. Pangatlo, delayed priority is still a denial of first place. Ulitin ko. Delayed priority is still a denial of first place. May mga taong nagsasabi, soon, magiging priority ko rin ang Diyos. Pero may babala, may warning ang salita ng Diyos. Luke 9:59-62. No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service. James 4:13-14. You do not even know what will happen tomorrow. Ang mamaya na ay madalas na uuwi sa hindi na. Tomorrow is not promised. Pag delayed tayo sa ating priority, di natin inuuna si Lord, it is a denial of first place. Di natin nilalagay si Lord sa unahan. Pang-apat, God will not compete. You must choose. God will not compete. You must choose. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Nire-respeto niya ang desisyon mo. In Joshua 24:15, choose for yourselves this day whom you will serve. Revelations 3:15-16, because you are lukewarm, I am about to spit you out of my mouth. Kaibigan, kapatid, walang neutral ground sa Diyos. Hindi pwedeng hati ang puso. God wants all of you
or He won't force Himself at all. Gusto ni Lord, ang kabuuan mo, na unahin mo siya, pero hindi niya ipagsisiksikan ng sarili niya sa iyo. Pumili ka. When God becomes number one, everything else finds its proper place. Akala ng marami, kapag inuuna ang Diyos, may mawawala. Pero ang totoo, may maaayos sa buhay nila, may maaayos sa buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ng Biblia sa Proverbs, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Hindi mawawala ang lahat ng problema. Pero, hindi ka na mawawala sa direksyon. When God is first, life makes sense. Nagiging makabuluhan ang buhay kapag si Lord ang number one sa buhay. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, sabi ng Deuteronomy 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Mga kapatid, ang tanong ay hindi kung kaya mong ilagay ang Diyos sa number one. Ang tanong ay kung kailan mo gagawin ito. Habang may oras pa, habang tumitibok pa ang puso mo, habang tinatawag ka ng Diyos, habang may pagkakataon pa para ito'y gawin mo. In 2 Corinthians 6 verse 2, now is the time of God's favor. When will God be in your number one list? Kailan mo ilalagay si Lord sa number one sa listahan mo? Hindi bukas. Hindi mamaya. Hindi sa susunod na lang. Kundi ngayon, kapatid. Ngayon. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawahan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!